Si Inday, mga kababayan, malamang tuluyan ng sinapian po ni sumanib na yung pagkatao po ni Atty. Leni Robredo. Makita niya, Mr. Maravilla, kung ano po yung ginagawa ni Linlen. Yun ngayon, kopyang-kopya, mga kababayan, ni Inday. Nag-message na naman po kahapon. Tiginalangan niya, Mr. Maravillas, basa ng mensahe ni Inday. Ayan ba? Sabi rito, unahin anya natin ang Pilipino, unahin natin ang Pilipino. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Pilipinas. I'm not anya a problem. I do not need to be solved. Totoo naman po na hindi man lang kayo po yung problema, hindi kayo yung problema. Ang totoo, hindi lang kayo ang problema, buong pamilya mo. In part, tama din yung mga sinasabi po ninyo. At other than yung buong pamilya mo yung problema, pati yung mga kabarkada po ninyo, mga katropa, ang gugulo ng inyong mga katropa. Malinaw na malinaw po. At yung sinabi ninyong unahin natin ang Pilipinas, mas maganda po siguro, Inday. Habang sinasabi mo yan, kopyahin po ninyo si Boy Abunda. Narito ang salamin. Sabi ni Boy Abunda, sa harap ng salamin, sabihin mo, unahin natin ang Pilipinas. Sabihin mo sa sarili mo. Kasi ang inuuna po ninyo, hindi man yung Pilipinas, yung China. Ang ganda po ng mensahe ninyo during Pungiwatsay. O diba? At saka si Pastor Gibbs, hindi man po yung mga Filipino yung inuuna ninyo, kundi yung mga pro-China. Nandun ka nga sa rally sa Liwasang Bonifacio para makiisa kay Pastor Gibbs at sa kanyang Fenta Kingdom. O diba? Kaya malayo po sa katotohanan itong sinasabi po ninyo na unahin natin ang Pilipino, unahin natin ang Pilipinas. Ang talagang inuuna, ang Pilipino at ang Pilipinas, interes ng ating mga mamamayang Pilipino at kalagayan ng ating bansa, pati kabuhayan, ekonomiya po, edukasyon ng mga Pilipino. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya nga po, noong mga previous meetings sa DepEd, siya na yung nanguna. Napabayaan na ninyo yung DepEd dahil sa politika kung ano-ano yung inyong pinangingialaman. Tulad ngayon na naman po sa mensahe ninyo, sablay, yung mga barkada ninyo personal, ang inuuna ninyo. Ito si Gibbs, may kaso na sa Pasig Courts. Pasig in Davao Courts, may arrest order na yung Senado. O ngayon, finaila na pala nagkaso. Kibuloy charged with criminal raps in Pasig Davao Courts. Yan kasi, yan ang gusto niya narinig ng Jenny. Sabi ng Jenny, your wish is my command. Di nagkapatong-patong na yung ginagarap niyang problema. Ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang inuuna ang Pilipinas. So tingnan ninyo, kadiner niya. Matapos ang bilateral meeting, nagkaroon ng isang dinner si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US Secretary of State Antony Blinken kasama ang US delegation ngayong ika-19 ng Marso. Yan ang para sa interes ng Pilipino, interes ng Pilipinas, kasi kinakausap niya yung mga bansa para idepensa yung ating territory laban sa barkada ninyong China. O diba? Busy-busy yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tularan mo kasi yung ating Pangulong Bongbong sa kanyang ginagawa. Kopyahin mo. Sabi rito, Marcos on handling geopolitical issues, keep politics in economy separate. Yan po ang genius.
President, napakagaling mga kababayan. But before kong iparinig sa inyo, yung kung ano-anong mga pinagsasabi naman sa kanyang mensahe, bakit siya na-trigger na mag-video-video? Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova po. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, yung Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po lang sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, yung Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nencia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. Nabalikan natin mga kababayan yung mensahe ni Inday. Sabi nga natin, na-trigger siguro po si Inday nang sermonan siya ng mga congressmen tungkol sa kanya pong pag-attend sa rally ng mga taga-Pinta Kingdom na ang panawagan po, Marcos resign. At mismong yung kanyang tatay, pasaring na gusto nang lusubin yung palasyo. Pero wag niya ngayon, may oras para dyan. At kinonfirm mga kababayan ni Harimaw. Gigil na daw sila, mga kababayan na lusubin. At gusto nang iluklok si Inday. Sabi ng mga congressmen, lalo po si Congressman Quezon Province Representative Suarez, we need niya to be a little bit more prudent and proper in deciding what events to attend pagdating sa ganong usapin. Kita nyo naman yung tenor ng prayer rally na yon. I think very strong yung anti-administration sentiment. Of course, being part of the cabinet of President Bongbong Marcos, so it sends the strong signal, especially for me, di ba? Kasi pinaglaban natin. Kaya sila parehas nanalo dahil sa unity at pagkakaisa, hindi dapat yun din ang nakikita natin pagdating sa mga leader natin sa taas na yung pagkakaisa at pagtutulungan. Yan po yung sabi ni Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez. Nasirmonan po si Inday ng isang batang congressman. Malamang ito po nag-trigger kay Inday. Basag na basag kasi siya po para maglabas siya ng statement na naman sa isang video. Inang maglabas siya po ng statement sa isang video niya kahapon. Lalo pa siyang nalagay sa problema. Lalo niyang nilubog yung kanyang sarili. O di ba?
Kasi yung kanyang statement mga kababayan, hindi man po para sa mga mamamayang Filipino, kundi dapat gawin niya yon para sa kanyang sarili. Lahat ng sinabi niya doon mga kababayan, baliktad at para talaga sa kanyang sarili. At yung iba sa kanyang sinabi mga kababayan, hindi man dapat niya pinangingialaman, hindi man niya trabaho. As DepEd Secretary, so pakinggan po natin yung video message ni Inday. Ayan pa sabi niya, sabi dito, pahayag March 19, 2024. Pakinggan po ninyo yung kanyang sinabi. Yung audio lang po ang iparinig ko sa inyo. Mga kababayan, politics is a matter that I have not discussed with former President Rodrigo Duterte, nor have I discussed my positions on national issues with President Ferdinand Marcos Jr. On separate occasions, the President and the former President similarly expressed concerns over my well-being. I assured them that I would take care of myself as I carry out my duties and responsibilities as Vice President and the Secretary of the Department of Education. It is clear. Yung duties and responsibilities po ninyo as Vice President, lalo pang kayo ni Tim, at sa DepEd Secretary, sa totoo lang po, Inday, you are remiss of your duties and responsibilities. Kaya hindi maayos po yung takbo ng inyong departamento. Kasi sa totoo lang, kung ano-ano kasi yung pinangingialaman ninyo, you were distracted sa kung ano-anong mga issue, kung ano-anong bagay, mula lang po ng tanggalin sa inyo yung confidential funds, nawala na kayo sa sarili. O di ba? Mali ka man na niya, Mr. Maravillas. Matagal nang wala sa sarili si Inday. Ganun ba? Pasensya na, hindi ko man po nalata. Ituloy natin ang litaniya ni Inday, mga kababayan. That both men are blessed with the heart to respect the will of a woman. Mali po kayo? Maling-mali doon. Yung Pangulong Bongbong Marcos lang po ang may ganong puso. Pero yung tatay ninyo na may respeto sa puso ng isang babae, di sana kung may respeto sa puso ng isang babae po, di isa na lang sana yung kanyang babae. O di ba? Hindi niya nirespeto. Malinaw yon. Both leaders are also gifted with the wisdom to know that I am not a problem and I do not need to be solved. Baka yung tatay po ninyo ay mapagpasensyahan natin. Pero mismo ang tatay ninyo nagsabi, yan niya si Inday, takot ako dyan, di yan magobiernuhan. Kilala ka, Inday, hindi ka daw mapagsabihan. Rather, this is the time to focus on the work that needs to be done for the country. Tama po yung sinabi ninyo na mag-focus ka. Kaya lang po, ang sinasabi po ninyo, hindi man ninyo ginagawa. Iniwan ka ng ating Pangulong Bongbong Marcos as caretaker nang siya magbiyahe. Pa-send off ka pa. Papuntang Germany at Czech Republic. Anong ginawa mo? Di ba nandun ka sa rally ng anti-Marcos Fentanyl Kingdom? Pasilpi-silpi ka pa doon. Sumalayo po sa katotohanan yung sinasabi ninyo na mag-focus sa trabaho. Hindi po kayo focus sa trabaho. Kung ano-anong bagay na walang relasyon sa inyong departamento, lalo sa DepEd. Ang inyo pong pinagkakaabalahan? Halimbawa nito ay ang kalidad ng edukasyon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin Kita mo na, sa kalidad na lang ng edukasyon, hindi mo naayos. Huwag na dun po sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nag-i-encroach ka po sa territory ng ibang departamento. Trabaho yan po ng DTI. Kanya-kanya kayo po na assignment. Kaya nga po ang ating gobyerno, may kanya-kanyang departamento na may specific functions. Litong-lito ka kasi
sa iyong mga ginagawa, hindi mo maintindihan kung ano yung inyo pong gagawin. Ang advice ko po sa inyo, Inday, ngayong Holy Week, mag-Holy Week retreat po kayo. I-re-examine po ninyo ang inyong sarili, kung tama pa ba ang inyo pong mga pinagagawa para po after the Holy Week, makapag-desisyon na po kayo ng tama. Gagawin na ninyo yung tama. Anoan niya, Mr. Maravillas? It's either you remain as DepEd Secretary at tututukan ninyo yung trabaho ninyo para sa ating mga mamamayang Filipino, o kung talaga po gusto na ninyo na maging kritik ng ating administrasyon kasi nandun kayo sa mga anti-administration rallies ng inyong mga katrupa para hindi na malito. Sabi ni Congressman Suarez, you are sending a wrong signal sa kanila as their leader. Di mag-resign na po kayo as DepEd Secretary. Kasi po, ang secretary po ng any department, alter ego siya dapat ng Pangulo. Other self, madaling sabi. So, hindi pwede na yung other self ng ating Pangulong Bongbong Marcos nandun sa tropa niya na ang panawagan sa kanyang self, resign. O diba? Yan ang best advice na pwede ko pong isabi sa inyo, Inday. Tama po, mga kababayan? Ituloy natin ang mensahe ni Inday na haros lahat sablay. Ano ng pagkain at ang issue ng terrorismo. Yung pagkain po, mga kababayan, hindi yun niya trabaho. Ang pagkain po, presyo ng pagkain, nasa DTI at saka sa Department of Agriculture. Huwag mo nang pangialaman, Inday. Problema din nila yun. At bawat isa sa inyo na sekretary, may pananagutan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. May responsibility. Defined functions and responsibility. Naintindihan mo na, Inday? Kriminalidad, Yung kriminalidad po, terorismo, hindi ninyo din po trabaho. Trabaho ng polis yan, trabaho ng armed forces, trabaho ng National Security Council. Pinangialaman na naman po ninyo, hindi pa po kayo Pangulo. Parang nagkakalata na kami na talagang nagmamadali po kayo. Sumali kayo doon sa rally na gustong iluklok na kayo sa Palasyo Malacanang. Hindi pa po kayo Pangulo para pangialaman ang lahat ng problema ng ating bansa. It is not your job, your assigned job. Vice Presidente kayo, spare tire. Binigyan kayo ng trabaho as DepEd Secretary. Totok lang po sa trabaho ng DepEd Secretary. Ano yung trabaho ng DepEd Secretary? Iangat ang bagsak na quality ng education sa ating bansa. Kung baga may mga proposals po kayo na kailangan halimbawa ng legislation, yung opisina po ninyo, your staff, kailangang isubmit yan. Kung kailangang ipasa ng Congress, isubmit ninyo sa Kongreso, isubmit ninyo sa Senado. Hingin ninyo ang tulong ng inyong mga kaalyadong senador at congressmen. Yung kapatid po ninyo si Pulong, congressman. Mr. Maravillas niya, hindi na nga siguro yun mag-attend ng session ng Congress. Yan nga po, na-invite kami ng Congress po ni Mrs. Noong December yata yon. Dinaanan namin po yung opisina ni Pulong. Sabi na nag-guide sa aming staff ng Congress, yan na niya, inaalikabok na. May mga spider web na dyan kasi hindi man dyan pupupunta si Pulong. Ipa-sponsoran po ninyo sa inyong congressman, senador, si Bongo, si Robin Padilla, si Bato, o di mag-sponsor sila ng mga legislations that could help uplift the standard of education dito sa ating bansa. Yun ang dapat focus po ng inyong trabaho. Nasirmonan mo anya tuloy si Inday, Mr. Maravillas. Iwala po sa hulog yung kanyang kaisipan. Nangingialam sa hindi niya
territory, parang yung kanyang idol na bansa na China, nangingialam sa hindi kanila. Pinangingialaman yung ayungin. Pangialaman nila. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, busy-busy sa pagkikipag-usap sa mga opisyal ng ibang bansa, tulad ng Japan at Amerika. Kasi yung mga barkada po ng kanyang pamilya, nitong si Inday, tuloy-tuloy sa pamimirwisyo dito sa West Philippine Sea. Balikan natin yung sinabi ni Inday na lahat sablay. ng katiyakan ng ating seguridad at kapayapaan. Yun na nga po, hindi ninyo trabaho yan. Inaagawan ninyo ng trabaho si Gibo Chidoro. Ang saka yung ating Armed Forces, Armed Forces Chief of Staff, si Browner. As a Mindanaoan, I am a witness to how violence spawned poverty, lack of livelihood, internal displacement, and inequitable access to education opportunities for our children and the youth, which ultimately made the violence of radicalism more appealing to them. Ang gawin po ninyo, napakasimple. Hindi man kailangan magmensahe kayo ng ganito. Kung talagang totoo yung intensyon ninyo, na apektado yung ating mga kabataan ng terrorism, nagpakol na po ba kayo ng national security, Hindi national security. Nag-request na po ba kayo ng conference man lang with the Armed Forces General Browner at saka sa ating mga kapulisan, the PNP Chief, para tulungan ka as DepEd Secretary na matulungan ang inyong departamento sa pag-i-educate about peace and security at pagmamahal sa ating bansa at mga Filipino. Mag-conduct ng mga seminars man lang in schools, yung ating mga kapulisan para mailayo sa ganitong sinasabi ninyong terrorism and violence na pwedeng maligaw yung ating mga kabataan. Ganun lang po, yun kasimple. Wala man kaming narinig na ganun sa inyo pong 2 years na paninilbihan as Secretary ng DepEd. O di ba? Tungkol naman sa pag-angat ng edukasyon, quality of education, tama yon. Ano pong mga bagong strategies, innovations, na kahit siguro kopya sa ibang bansa, wala mang problema na mangopya tayo sa ibang bansa. Kahit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang pag-ikot sa iba-ibang bansa, yung mga nakita po niya doon, kasi well-traveled siya. Kaya nga inaako siya ng inyong tatay na pasyal ng pasyal. Pero marami siya sa kanyang pamamasyal, mga kababayan. Maraming mga ideas ang kanya pong nakuha na kanya na pong ini-implement dito sa ating bansa on digital technology, on clean energy, on investments. Ang dami pong naiuwing mga bright ideas, mga kababayan. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kayo po, kamusta naman po kayo? Bumuo ko man lang po ng team dyan sa DepEd para ipadala sa ibang bansa na matataas yung standard ng kanilang edukasyon sa mga universities and colleges and sa high school and elementary para makuha nila yung mga bagong knowledge and methods, practices na pwede nating i-adapt dito sa ating bansa, makatulong sa ating mga mag-aaral. Di ba wala man po kaming narinig sa inyong ganon? Ang lagi naming naririnig sa inyo ngayon, other than noong 1 taon, yung pagmamaktol ninyo sa confidential funds. Yung tambalos-los ninyo. At sa ngayon, lahat ng bukang bibig po ninyo, kibuloy. Hindi man po yung mga mamamayang Filipino, hindi ninyo kinausap yung alleged victims ni Kibuloy. Kundi si Kibuloy lang ang inyong pinaniniwalaan. Hindi man lang po si Kibuloy yung bumoto sa inyo. Tama? Umayos po kayo, mahal naming Vice Presidente. Sayang ng boto ko sa inyo. Napilitan pa naman akong iboto sa inyo. Soto sana po ako. Kaya lang sabi ko, matatalo man lang si Soto. Kayo ni team ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi ko, iboto ko na lang si Inday.
Kaya kasama po ako sa nag-upo sa inyo. And that's the reason why I am expecting na tutulong kayo sa Pangulo. Hindi yung sasama kayo doon sa rally na gustong patalsikin yung ating Pangulo at kayo ang iupo. Kung gusto po ninyong umupo, hintayin na lang ninyo yung 2028. At huwag ma-insecure po kay Martin Romualdez. Sige, ituloy natin mga kababayan ang mga sinasabi ni Inday. Nitong nakaraan lang ay nasaksihan natin ang pagdadalamhati ng naulilang pamilya ni na Corporal Crizalde Espartero, Private First Class Carl Aranya, Private Jesse James Corpus at Private Marvin Dumaging. The death of 4 soldiers in an ambush in Maguindanao del Sur points us to the painful truth that terrorism remains a fundamental problem that requires our collective action as a nation. Hindi man ninyo nga ayan trabaho po. DepEd Secretary kayo. Ayaan na ninyo yan. Kay Gibo Teodoro. O tinala nga po, hindi nagre-react sa inyo si Gibo Teodoro. Ito naman na niya si Inday. Assuming man, umaaktong siya na yung Pangulo. Pero okay man po yung makiramay po doon sa mga sundalo tulad ng condemnation at pakikiramay na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, he assured swift justice para dito po sa mga namatay na sundalo. Wala man problema yung pakikiramay po. Pero yung pangialaman na ninyo, yung trabaho na hindi sa inyo, na para po sa ating Pangulo at para sa Defense Secretary, yun po ang hindi tama, hindi maganda. Kaya nga po sinasabi ko na parang sumanib na sa inyo yung pagkatao ni Inday o ni Linlen. Ganun na ganun po ang ginagawa noon sa tatay ninyo ni Vice President Leni Robredo. Assuming. Lumaban tayo kontra terorismo. Suportahan natin ang edukasyon ng kabataan. Suportahan natin ang ating kasundaluhan sa pamamagitan ng pagbigay impormasyon tungkol sa kalaban. Huwag ninyo pong idawit yung inyong departamento dyan sa lalo yung inyong mga kabataan, mga mag-aral, sa paglaban sa terorismo. Zone of peace po yung mga eskwelahan. Di nyo ba po yun alam? Zone of peace. Pag nadawit yan sa paglaban sa terorismo, yung mga terrorist po, walang kinakilalang batas. Baka madama yung mga eskwelahan sa mga violensya and terrorism dito sa ating bansa. Huwag ganun, Inday. Kailangan ibigay mo yan sa ating PNP at sa armed forces. Kasi yun man talaga yung trabaho nila, paglaban sa terorismo. You have to shield, spare our schools, yung ating mga mag-aaral na masangkot sa ganyan po. Sinasabi ninyo, tumulong sila sa paglaban, i-tip sa mga authorities, publicly, sinasabi ninyo po yon. O di pag-initan yan, yung inyong mga eskwelahan, huwag ganun, Inday. Talagang bata pa po kayo eh. Marami pa dapat kayong pinag-aaralan na mga bagay-bagay, mga bagay na hindi ninyo ginagawa at na mga bagay na hindi ninyo sinasabi. Tama po mga kababayan? Korikaan niya, Mr. Maravillas. Iakyat natin sa mga lokal na pamahalaan ang pagbigay prioridad sa seguridad natin bilang mamamayan. Kita ninyo, talagang sasangkot ni Inday yung mga eskwelahan. Mag-resign ka na siguro, Inday? Maraming mga sundak. Hindi sa pagka-vice presidente kasi may binoto ka po, kundi as DepEd Secretary. Pangatawanan na ninyo po yung inyong mga sinasabi. Naging critics na kayo ng policy ng ating gobyerno. Mag full-time na po kayo, tulad ng ginawa po ni Leni Robredo. Para hindi ma-confuse yung ating mga mamamayang Filipino na namamangka kayo sa dalawang ilog. Itong Pilipino na ang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan ng ating bansa. Dili unta nato sayangon ang ilang kabayanihon pinaagi sa atong pagpakita ng kitahuyang at ubangan sa kabangis sa terorismo.
Unahin natin ang Pilipinas. Huwag ninyo pong idamay sa terorismo itong mga mag-aaral. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Hindi man po ninyo inuna ang Pilipino at ang Pilipinas nang umalis nga po yung ating Pangulo para magtrabaho, working visit niya sa Germany at sa Czech Republic. Inuna ninyo si Kibuloy. Nandun kayo sa rally, anti-Marcos rally ni Kibuloy. Kaya malayo po inday na maniwala kami sa inyo pong pinagsasabi na unahin ang Pilipinas, unahin ang Pilipino. Inuna po ninyo si Kibuloy. Kung unahin ninyo ang Pilipino, unahin ang Pilipinas, di sana may statement man lang kayo as Vice President, hindi na as DepEd. Kasi dalawa yung posisyon ninyo eh. May statement man lang kayo sa bullying, pagmamalabis ng China sa atin. Ang kaso po, 0. Nakakabinging katahimikan po kayo pag-issue na dito sa West Philippine Sea. Ang totoo pong inuuna ang Pilipino, inuuna ang Pilipinas. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, magkandakuba na po sa pagtatrabaho. Pagkatapos kayo, nasa rally. Ito yung ating Pangulo. Sabi dito sa release ng Presidential Communications Office, matapos ang bilateral meeting, nagkaroon ng isang dinner si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Antony Blinken kasama ang U.S. delegation ngayong ika-19 ng Marso. Nagbigay ng mensahe ang Pangulo kung saan kanyang pinasalamatan si U.S. Secretary Blinken para sa mga oportunidad na dala ng kanilang pulong, partikular na sa usapin ng ekonomiya at seguridad. Vice President po kayo. Kung totoo kayo na unahin ang seguridad, unahin ang mga Filipino at ang Pilipinas, dapat at least nandito po kayo kasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi unity team ka. Unity team ka ng ating Pangulong Bongbong. Kaso wala ka man po. Mas matimbay si Kibuloy na wanted ng FBI. Ito yung napakasipag nating Pangulo. Sabi niya, Marcos on handling geopolitical issues, keep politics and economy separate. Talagang genius po. Malayong malayo po si Maudigs sa pagkatao po ng ating Pangulong Bongbong. Master strategist po yung ating Pangulong Bongbong. Kaya galit si Xi Jinping. President Ferdinand Marcos Jr. believed that the Philippines must try to keep politics and economy separate when it comes to navigating geopolitical problems. Hindi niya po pinipersonal yung China. May mga projects pa nga po na in-implement yung ating Pangulong Bongbong Marcos. But siguro siyempre review mo na. Mga Chinese contractors, you see? So hindi siya na may personal po. Iba yung politika, iba yung ekonomiya, mga kababayan. Hindi man niya sinabing bawal na dito yung mga Chinese investors. Walang ganon. Ang dami niyang kaibigang mga Chinese businessmen. Kasama pa nga niya yung iba. Si Ramon Anga po, Chinese. Inawad yung naiya. O, di ba? Filipino-Chinese niya. Nandito na matagal na panahon. Pero Chinese po. O, di ba? Sila mga kababayan yung nanalo sa total rehabilitation ng naiya. Si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Kita ninyo? So walang personalan po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ayaw lang niya po sa China, kumbaga, yung pagsasamantala nila hindi sa kanila, dito sa atin, sa Ayungin Shoal, sa West Philippine Sea. So sabi niya dito, during the World Economic Forum Roundtable in Malacanang Palace, Marcos was asked about the increasingly tense political situation in the world, particularly the group of two competition between China and the United States. That certainly presents an enormous challenge niya, sabi ng ating Pangulo, and the alignment within the great powers for a small country like the Philippines is something that we have to be able to manage, at least for ourselves. We have a little influence on what great powers will do, sabi po ng ating Pangulong napakatalino.
The only way I see that we can do that is to separate politics and the economy, and we'll see what's good for the economy so long as it does not impact poorly on the political life here in the Philippines. Then I think it is an acceptable activity to enter into. Ganon mga kababayan, tinitingnang mabuti, siyempre. But of course, may mga investments na kailangang i-review po, lalo na pagaling sa China. Kasi baka security risk, tama po, tulad ng sektor ng energy. Kung ibibigay mo yan sa tulad ng National Grid. O di ba? 100% controlled because of the post ng charter change, economic charter change. Kaya yun ang tinitingnang mabuti ng ating mga congressmen. At sinabi na nila, hindi niya maaari pag ganon. Pag-involve yung national security natin. So, sabi ng ating Pangulo, yung economic power niya, ginagamit siya as political power in these instances. So, it is not that simple, but we must continue to make that delineation. And hopefully, we make that right choices so that our political stability, our political sovereignty, our sovereign rights are defended robustly. Ganon po, ka-bright. Mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi rito, Marcos has taken a harder stance over China's encroachment in the disputed waters than his predecessor, former President Rodrigo Duterte, since 2022. Incidents in the West Philippine Sea have escalated from Chinese vessels blasting the Philippine Coast Guard with water cannons to direct collisions between vessels. The U.S. has continuously reminded the world that attacks in Philippine territory could lead to the invocation of the two countries' Mutual Defense Treaty. Ngayon, sa ganong sitwasyon mga kababayan, sabi ng ating Pangulong Bongbong, we have a guiding principle, and that is to separate the two things as much as possible. It is not a binary solution, but it is something that we need to do if we are going to continue to grow the economy and yet maintain our political stability in the Philippines. So the President is striking a balance sa kanya pong dealings with geopolitics at yung ating economy. Tinitimbang niyang maigi po, tinitimbang niyang mabuti para hindi po maapektuhan yung mga negosyo, trabaho ng ating mga mamamayang Filipino. Di niya yun, Mr. Maravillas, yung barkada ni Inday na si Kibs na mas matimbang pa. Inuna pa yung pagsaklolo kay Kibs kaysa sa trabaho niya. Nang iwan ng ating Pangulo as caretaker po. Ay, ito po. Kibuloy charged with criminal raps in Pasig, Davao Courts. Natupad yung wish ni Yung wish ni Pacquiao. Yan kasi, mga kababayan. Kasi may kasabihan po tayo, di ba? Be careful of what you wish. Yan po. Be careful what you are wishing for. You might end up getting something you don't want. Yan ang ginagawa po ni Pacquiao. Pati yung mga katrupa niya, lalo na yung dating Pangulong Maudix. Lahat ng kanila pong mga ginawa, yung sinabi nila, yun ang mga nangyayari sa kanila. Yun ang sinasabi nila. Inarinig po ng Jenny. Sabi po ni W.W. Jacobs, be careful what you wish for. You may receive it. Isa kortean niya sa korte. O di sa korte. Dalawang korte. Davao Court, Pasig Court. Pero anya, Mr. Maravillas, kumusta yung sa Senado? Tuloy man lang yun po. Tuloy din po yung sa Senado at sa Congress. Iba man po yung sa korte. O di nagpatong-patong na yung kakarapin niyang problema. Mga kababayan, may sa FBI, may sa US Court, may sa Senado, may sa Kongreso. Inagwish siya pa ng another, dapat niya sa korte. O di binigay yung sa korte. Ayan, sabi po dito The Department of Justice on Tuesday said that prosecutors from the Davao City Prosecutor's Office have recommended the filing
of charges against doomsday preacher Apollo Kibuloy. This was announced by DOJ 2 weeks after it reversed the indictment that was formerly dismissed by the Davao City Prosecutor's Office in 2020 as the agency granted a petition for review on the case. Sige kasi yung challenge niya, no? Hamon ang hamon po ni Kibuloy. Nireverse tuloy yung desisyon ng prosecutor noong 2020. O ituro na naman po ninyo niyan. Yung Pangulong Bongbong Marcos, wala man pong kinalaman dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nga po nagsasalita yung ating Pangulo dyan eh. Ito po nangyayari ngayon kasi hiniling po ng mismong mga abogado ni Kibuloy na hindi daw sila harap sa Kongreso, hindi sila harap sa Senado. Harap daw sila sa tamang forum. Dapat daw, i-file daw sa husgado. Di, ipa-file. So, kahilingan po ito nila. Mismo ni Pacquiao. Yun ang sabi ng kanyang mga abogado. Kaya, pag yung mga propagandista po nila, mga kababayan nagsabi na pinagkakaisahan, talagang pinipersecute po. Walang ganun po. Lahat ng ito, kahilingan niya. Ang tawag na ng mga propagandista nila, black operations daw ito, ng ating gobyerno laban sa mga Duterte at kay Pacquiao po, yung spiritual advisor. Lalo na ngayon, mga kababayan, sisilipin na po yung pag-appoint ni self-proclaimed appointed son, Pacquiao, kay Mau Diggs bilang administrator ng kanyang property. Yun na po yung sisilipin. Bakit niya si Digong ang pinagkatiwalaan? Sabi ni Rizal Tiberos, dito niya makikita mo na ang kanilang kayamanan intertwined. What? At na ano pa po, yung mga possible, nabanggit po yung mga possible money laundering operations po. Ngayon, with that, mga balita na lumilitaw po, inaakusa yung ating gobyerno na engage in black operations against Duterte and trupa niya. Walang ganun po. Sabi nga natin, may warning kasi yung mga matatanda noon. May kasabihan yun dito sa amin. Day ngani magparairo ngayanoy, ngani dai maramog kiudo. Pag mairo, magalaw yung bata. Yung kasabihan po yun sa amin, matandang kasabihan. Pag yung bata daw, magalaw, tumatai yung bata. Pagkaan niyang magalaw, anak, para hindi kumalat yung tae. At pati yung buong katawan mo ay mapahidan. Maramog. Yun ang kasabihan po. Madaling sabi, magaslaw kasi kayo. May mga bagay na hindi man ninyo dapat pinangingialaman. Magulo kasi kayo. Imbis tumulong sa ating gobyerno kung ano-ano ang inyong pinagagawa na panggugulo at paninira. Ayan tuloy, naramog ka mo kiudo. Yan po ang madaling paliwanag po. Simple explanation ng Bicol saying. Day ngani noy magparairo, ngani dai maramog kiudo. Titigas kasi ng ulo ninyo. Masyado kayong nagmamagaling. Huwag ganon. So sabi rito mga kababayan, the Department of Justice is dedicated to the enforcement of our laws and the protection of our children for exploitation and abuse. This case underscores our commitment to hold accountable those who would harm our society's most vulnerable. Let this serve as a reminder that no individual, regardless of their position, is above the law. Sabi po ni DOJ Secretary. Sabi po ng DOJ, quoting Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Kibuloy along with Jacqueline W. Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada, and Sylvia Simanes face charges of sexual abuse in other acts of abuse under Republic Act number 76110
or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act as filed by the Davao City Prosecutor's Office. The preacher and other individuals were also charged with qualified human trafficking under Republic Act No. 9208. The Davao City Prosecutor's Office filed the separate information at the DOJ main office, which the Justice Department endorsed to a Pasig City Court. Kaya ito, back-to-back po. May sa Davao, may sa Pasig City. Parang yung back-to-back na gustong sampal na gawin ni Glenn Chong kay Mrs. Lisa Marcos. Back-to-back na sampal, mga kababayan. Assistant Secretary Maiko Clabano, spokesperson of the DOJ, said that charges were filed in the Davao City Court last week with additional charges filed in the Pasig City Court on Monday. The charges filed in Davao come with a bail set at 180,000 pesos for sexual abuse and 80,000 pesos for maltreatment. The charges brought before the Pasig Court are deemed non-bailable po, according to Clavano. If Cobuloy is found guilty of qualified human trafficking, a non-bailable offense, Kibuloy may face life imprisonment and fine of not less than 2 million but not more than 5 million pesos. Pag napatunayan po siya, mga kababayan, yung fine, sisiw yun sa kanya. Kaya lang, non-bailable offense. At maaari siya makulong, mga kababayan, ng for life. So, kabi-kabila na po yung kinakaharap na problema ni Pastor Gibbs. Yung Senado, may arrest order na po. And pag hindi siya umarap, tutusgisin siya na po ng ating mga kapulisan. And that is, legal, mga kababayan. Walang panggigipit dyan po. Normal legal processes po siya. Dito natin makikita yung ating gobyerno. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, hostisyang totoo lang. Nabuhayan ni Mr. Maravilla si Mike Enriquez. O baka magalit kayo sa akin. Ako po journalist, kahit hindi ko po ito talakayin na mga balitang ito, mababasa ninyo ito sa mga dyaryo. Mapapanood ninyo ito sa ibang mga vloggers at sa mga mainstream media. Yung iba po, pinipersonal ako. Wala man tayong personal po rito. Nagbabalita lang po tayo ng totoo. Tama? Ayan man lang po mga kababayan, yung ating mga kwento ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.